bago po tayo dumako po sa ating pong pag-aaralan, para hindi po natin makalimutan, tayo muna ay mauna ang panalangin. Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, at ngayon po ay amin na naman pong pag-aaralan ng iyong banal na salita, at muli na naman po na mangungusap po kayo, at ang dalangin po namin ay malaya po kayong mangusap sa amin, at alam namin na ang mga salita mo, Panginoon, na amin pong pinag-aaralan ay yan po ay hindi po pagsasawaan ng mga iniligtas po ninyo, O Diyos. Kaya't kami, O Diyos, ay patuloy pong nagpupuri at nagpapasalamat. Muli, O Diyos, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Napakaganda po yung inawit po natin na sabi, ligtas, si Jesus ang tagapagligtas. So napakaganda po ang awit, at may kaugnayan po dito po sa ating pong pag-aaralan na salita ng Panginoon. Dito po sa binasa ng ating pong presider sa aklat po ng unang Pedro, talatang 1 kabanata 1, talatang 1 hanggang 21. Nung binilang ko po yung nangaral dito, dahil ito po yung aming preacher training, pangsyam po ako na ito magtuturo dito sa pulpito, no? So, yun po ang isang bagay na makita natin kapag ang salita ng Diyos ay hindi po pagsasawaan. Kahit na ganun po karami na po yung nangaral ng salita ng Diyos. Kaya minsan mali po yung ugaling, ay nabasa ko na yan, ay narinig ko na yan. Minsan namamali po tayo dahil laging ang salita ng Diyos ay bago. So dito po tayo sa aklat po ng unang Pedro, halos hindi po tayo aalis dyan. Kung lilipat man tayo, para hindi na po tayo maabala, babasahin ko na lang. Pero alam ko naman na kayo po ay palabasan na rin at napaka-bilis nyo na rin humanap, lalo na kung cellphone ang gamit, ganun-ganun lang, natatagpuan na. No? Okay. Talatang 10, anong sabi niyan? Unang Pedro ng sabi ko na nga ba? Unang Pedro, talatang 1, talatang 10. Anong sabi? Tungkol sa kaligtasang ito. So, ang ating pamagat ng ating pag-aaralan, ang kaligtasang gawa ng Diyos. Ang kaligtasang gawa ng Diyos ay dapat malinaw sa mga iniligtas. Kaya kung isa pa tayo doon, o isa ka pa doon sa hindi pa dumarating yung kaligtasan, ito po yung isang napakatamang panahon na marinig mo ang salita ng Diyos, na kahit na nakaupo lang kayo o nakikinig sa inyong bahay, kung yung mga nakikinig ay nasa record, hilingin lang sa Panginoon na biyayaan ka rin ng biyaya ng kaligtasan, at ito po ay ipagkakaloob niya. Ano ba ang kaligtasang gawa ng Diyos na dapat malinaw sa mga iniligtas?
mayroon po tayong 5 na pag-aaralan. No? Siguro napansin yung 5, naku, ang haba niyan. Abutin tayo ng ano. Pagdating sa salita ng Diyos naman, alam ko naman na mayroon tayong pagtiyatiyaga. Una, dapat malinaw sa mga iniligtas ang pinagmulan, no, ng kaligtasan. Dapat malinaw po yan sa mga iniligtas. Ikalawa, dapat malinaw sa mga iniligtas ang katiyakan o kasiguruhan o garantiya ng ating kaligtasan. Ikatlo, malinaw dapat sa mga iniligtas na may kagalakan sa ating kaligtasan. May joy. Ikaapat, dapat malinaw sa mga iniligtas ang tamang pamumuhay ng mga iniligtas. Ikalima, malinaw dapat sa mga iniligtas ang halaga o ng ipinambayad sa ating kaligtasan. Alamin muna natin ang kalagayan o sitwasyon nila noon na isinulat ni Apostol Pedro, no? Ito po ang isang bagay na makita natin dito na ano ba yung kalagayan at sitwasyon nila noon. So babasahin ko lang po itong yung mapapansin nyo yung panimula, yung ano. Yun. Sabi rito, ang unang sulat ni Pedro ay para sa mga mananampalatayang tinatawag niyang mga hinirang ng Diyos na nakakalat sa gawing hilaga ng Asia Minor. Ang pangunahing layunin ng sulat na ito ay palakasin ang loob ng mga sinulatan niya, sapagkat dumaranas ang mga ito ng matinding pag-uusig at pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. Ipinagugunita o ipinapaalam sa kanila ng sumulat ang magandang balita ni Jesucristo. Sinabi niyang ang kamatayan, muling pagkabuhay at pagbabalik ng Panginoong Hesus ang magdudulot sa kanila ng pag-asa, dahil dito'y dapat nilang tanggapin at tiisin ang kahirapan sapagkat natitiyak nilang ito'y isang pagsubok sa katapatan ng kanilang pananampalataya. Bukod dito, sila'y gagantimpalaan sa araw na mahayag si Jesucristo, kasabay ng dulot niyang pampalakas loob sa panahon ng ligalig. Pinapayuhan din ng may akda ang mga bumabasa na mamuhay bilang tunay na mga tagasunod ni Kristo. So yun po yung kanilang sitwasyon. Yun po yung kanilang pinagdadaanan, pinag-uusig ang mga Kristiyano na inilalarawan ni Apostol Pedro na mga nangingibang bayan na nasa pangangalat, na lalong patibayin ang kanilang pagtitiwala kay Jesucristo sa panahon ng pagsubok. Dahil minsan pag dumadaan sa pagsubok, minsan hindi na malinaw sa kanila kung ano sila. Kaya nananawagan si Pedro sa mga Kristiyano. Talatang 1, sabi rito, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Binabati ni Apostol Pedro ang kanyang mga mambabasa bilang mga hinirang. Lahat ng Kristiyano hinirang ayon sa walang hanggang kaalaman ng Diyos.
Dito'y ipinaliwanag ni Apostol Pedro na ang Diyos ang pinagmulan ng kaligtasan. Talatang 1, ang sabi, sa mga hinirang. Sino ang tinutukoy na mga hinirang? Lahat ng Kristiyano'y hinirang ayon sa walang hanggang kaalaman ng Diyos. Inuulit ko ulit. Tayo'y hinirang upang maging masunurin kay Kristo. Unang puntos, dapat malinaw sa mga iniligtas ang pinagmulan ng kaligtasan. Talatang 2, sabi rito, pinili at itinalaga ng Diyos Ama. Sa ibang salin, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mula pa. Ang Diyos ang pumili sa ililigtas niya. Hindi tayo ang pumili para tayo ay maligtas. Kaya dapat malinaw sa mga iniligtas ang pinagmulan ng kaligtasan. Talatang 2, at ginawang banal ng Espiritu. Tayo may naging ginawang banal sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Gawa ng banal na Espiritu Santo, no? Na tayo ay bigyan ng pangunawa. Pangatlo, talatang 2 pa rin, at mawisikan ng kanyang dugo. Tayo'y may nahugasan na nilinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Malinaw na ang kaligtasan gawa ng Diyos. Yung 3 persona, nakikita natin dyan. Yung Ama, Banal na Espiritu Santo, Panginoong Jesucristo. Kaya ang kaligtasan natin, mga kapatid, dapat malinaw sa atin. Pangalawa, na dapat malinaw sa mga iniligtas ang katiyakan o garantiya o kasiguruhan ng ating kaligtasan. Talatang 3 hanggang 5. Unang katibayan, talatang 3, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. May katibayan, pagkabuhay ni Jesucristo. Kung hindi nabuhay si Jesucristo, wala na ang ating pananampalataya ngayon. Ano pang magiging patibay? So dapat maging malinaw sa mga iniligtas ng Diyos na mayroon tayong katiyakan. No? Kung mapapansin ninyo itong pagsusulat ni Pedro kung bakit ganito, dahil nga sa matinding pag-uusig na dinadaanan po nila. Yun na nga, nagkalat sila, nag-iba-ibang lugar na po sila. Pero nandun po yung pagpapaalala ni Apostol Pedro na malinaw ang dapat natin pagkaalam. Ikalawa, nakasiguruhan o garantiya o katiyakan o katibayan ang kasiguraduhan, talatang 4, na sabi, na inilaan sa langit para sa inyo. Kaligtasan. Para sa langit. Inilaan para sa inyo. Kasama tayo. Doon, permanente sa langit. Walang magnanakaw doon. Dito kahit bangko, nananakawan. Kahit loob ng simbahan, nananakawan. Hindi ko lang alam kung sa gobyerno ay mayroong nananakaw. Hindi ko lang alam, wala akong idea. Ikatlo, nakatibayan. Ayon sa banal na kasulatan, ayon dito sa scripture, binasa natin. Hindi tayo
nagkuro-kuro, hindi tayo nagkwento-kwento o alamat o ano, hindi. Malinaw dito po, mayroong namatay at muling nabuhay. Pinatutunayan po ng Scripture, itong Bible. Kaya napakahalaga na tayo po ay may mga hawak na Biblia. Huwag tayong mahiya na pumupunta tayo dito sa church, may hawak na Biblia. Ngayon, napakadali na. Cellphone mo, para kang walang Biblia, pero puno ng Biblia yung cellphone. Ikaapat, ang kapangyarihan. Talatang 5. Nasa kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Wala nang mas makapangyarihan dyan. No? Kaya, minsan may mga nagsasabi na hindi, mas makapangyarihan kami. Pero, minsan, yung mga ganun masyado na silang nagyayabang. Ikatlo, malinaw dapat sa mga iniligtas na may kagalakan sa ating kaligtasan. Basahin niyo po yung talatang 8. Sabi, hindi niyo siya nakita at kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag. Hindi pa nakikita nung kinakausap ni Pedro ang Panginoon. Hindi pa nila nakikita, pero nandun na yung kagalakan nila. Nagagalak sila. Kaya malinaw na may kagalakan sa kaligtasan. Hindi po yung dahil dumaan tayo sa mga pagsubok, hindi na makita ang kagalakan. Paano malaman na hindi na makita ang kagalakan? Minsan yung mga ibang church, dahil masaya yung kanilang pagpupuri, may nagtatalunan, mayroong nagpapalakpakan, minsan yun yung gustong-gusto nila, yung kagalakan na yun. Pero hindi dapat makita sa ganoon yung kagalakan. Kagalakan ito dahil iniligtas tayo. Talatang 6, sabi rito, sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon, ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Pangako, sandaling panahon. Kung mayroon man tayong pinagdadaan ng pagsubok, sandaling panahon. At yung sinabi dito, hindi niya sinabing iisa lang klase ng pagsubok. Ang gamit, iba't ibang pagsubok. Hindi isang klase ang pagsubok, iba't ibang pagsubok. Kaya minsan, yung iba may pagsubok, may pinagdadaanan. Minsan sa pisikal, minsan naman sa mga pinansyal, iba't iba. Minsan naman sa loob ng pamilya, iba't iba. Ang tanong natin ngayon, ano ang bunga ng pagsubok? Una, lalong titibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Talatang 7, anong sabi diyan? Upang ang kadalisayan ng iyong pananampalataya ay mas mahalaga. Ano yung kadalisayan? May parang ano yun kadalisayan ng iyong pananampalataya na mas mahalaga
kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalwalatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Yung ginto, bago mo makita yung kinang, kadalisayan, kinang, ay dadaan muna sa apoy. So, anong makikita natin? Lalong titibay ang ating pananampalataya. O sabi dito, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi. No? Pansinin nyo, mauwi sa kapurihan, kalwalatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Pansinin ang sinabing mauwi. Sa ibang salin, sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Pangako ng Diyos. Kaya minsan, inaayawan yung mga pinagdadaan ng pagsubok, pero lagi nating tignan, mayroon laging itinuturo ang Panginoon. Ikalawa na bunga ng pagsubok, talatang 8 hanggang 9, lalong titibay ang ating pag-ibig sa Diyos. Anong sabi niya? Talatang 9 na, nabasa natin yung talatang 8. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Lalong titibay, sabi niya sa talatang 8, hindi nyo siya nakita, gayon may inyong inibig. Bagamat ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kalwalatian, mga kapatid. Lalong titibay ang pag-ibig natin sa Diyos sa mga pinagdadaanan nating pagsubok. Church, mga kapatid, magalak, magsaya sa ating kaligtasan. Kahit tayo may mga pinagdadaanan na iba't ibang pagsubok, no? Alam po ninyo, ito lang nakaraan na inatinan po namin na conference, pag nakakausap, nakakakwentuhan yung mga iba-ibang pastor na galing sa iba't ibang lugar, talagang aangat sa kanila kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga church nila at sila mismo na mga manggagawa, pastor. No? Pero makikita mo nila, kung mapapansin ninyo, yung church na nasunog doon sa lugar po yata ng Cebu, na yung pastor yata nila, Sister sino yun? Yung magkapatid, si Asti. Oh. Nandoon po siya. Napapansin po ninyo, yung kagalakan at saya, nandun pa rin kahit na dumadanas po sila ng ganoon. Pagsubok sa buhay. Marami, hindi lang, baka sabihin niyo, ayun, iba't ibang lugar. May mga problema sila sa pastor, no? Kasi maririnig mo doon sa mga pagtatanong nila eh. Sasabihin, paano po yung pastor na suspindi, ganun. No? Naririnig mo yun, hindi ganun. Pero nandun pa rin yung kagalakan nila na dumalo po sa conference na yon. Dapat malinaw sa atin
Ikaapat, dapat malinaw sa mga iniligtas ang tamang pamumuhay ng mga iniligtas. Talatang 13 hanggang 17. Una, sa panig ng mga iniligtas, talatang 13. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Kailangan tayong tumugon dahil sa maluwalhating kaligtasang inilaan ng Diyos para sa atin. Ang kagalakan sa kaligtasan. Binigyan tayo ng Diyos ng pagpapala, kaya't kailangan nating ihanda ang ating isipan upang paglingkuran at sundin siya. Sundin ang Panginoon. Kailangan iba na ang takbo ng ating pag-iisip. Kanina narinig ko, baguhin na yung puso. Kailangan iba na ang takbo ng ating pag-iisip. Alam natin, yung isip at saka yung puso, nagkakaano na yan eh. No? Hindi na tulad ng dati kung mag-isip. Pansinin ang mga binanggit, sabi rito, gawain ang inyong mga pag-iisip. Colossus chapter 3 verse 1 hanggang 2, sabi rito, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Ituon ninyo, ibig sabihin, narito pa tayo, pero ang ating kaisipan nakatuon sa mga gawain dito sa lupa na panlangit. Itong mga tinuturuan ni Apostol Pablo, nasa lupa pa sila noon. Pero ito na yung kanyang idinidiin. Yung inyong pag-iisip. Ay siyempre nga naman, kung medyo matindi yung pagsubok sa buhay, ay minsan nawiwindang yung pag-iisip natin. Minsan nawawala tayo, nakatuon tayo doon sa mga pangyayari. Kaya ganito yung pagkakasulat ni Apostol Pedro. So gaya ng mga ano po yung mga dapat gawain o ituon yung ating isip sa mga gawain? Gaya ng mga anong gawain? Pagtulong sa iba. Sabi nga sa Mateo 10, talatang 42, at sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, sa pangalan ng isang alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Tumulong tayo, no? Dahil sa Panginoon. Ginagawa natin yung mga bagay na yon dahil sa Panginoon. Hindi dahil sa ating sarili. Ano pa? Pagbibigay o pagsuporta para sa gawain ng Panginoon. Para lalo pang maipalaganap ang Ebanghelyo. Pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Paggagawa mo yung building dito sa lupa, pero yun lahat ay ginagawa yun para sa Panginoon. Para yung kanyang mga ililigtas ay dadalhin niya dito sa building. Pagsuporta. Yan po ang mga gawain. Yung pag-abot sa mga street dwellers na wala nang umaabot sa kanila, na para bang sila ay
itinakwil na ng lipunan kasi nakikita nila, nakahandusay lang dyan sa wala man lang katapos. Di ba? Ang gaganda ng mga sinasakyan pag yung nangangampan niya, mga damit, ang gaganda, nadadaanan nila yung street, pag-abot sa mga street dwellers. Pag-iisip na gawain. Kaya minsan, pag ako'y nakakatingin, dahil andito na ito, senior citizen, no? Tinatawag na senior citizen. Sabi ko, nangangailangan ng fellowship ng mga senior citizen. Mayroon nga ang youth, mayroon nga men's, mayroon women's. Bakit yung mga senior citizen? No? May mga children. Yan po ay isang ipapanalangin na dapat na mabigyan ng mga manggagawa. Yan po ang mga gawain na iniisip natin dito sa lupa na nakatuon sa itaas. Ano pa? Pakikipag-fellowship para magpalakasan sa isa't isa. Napakalaking bagay po yan na pag mayroong fellowship, ikabahagi tayo, kasama tayo. Ginagawa natin yan para sa Panginoon. Hindi lang naman tayo pupunta ron para ano mo yon, yung parang magpasiklab, magpapansin, ganun. Hindi. Kasi sinabi yan mismo na kailangan yung pagtitipon, fellowship. Nakakalungkot na parang tinatabangan ng marami pagdating sa fellowship. Huwag. Kung malinaw ang pagkaunawa natin bilang mga iniligtas, hindi natin pababayaan ang fellowship. Ano pang pamumuhay ng mga iniligtas? Sabi rito, talatang 13, nasupilin ninyo ang inyong sarili o magpigil sa sarili. At ang pagpipigil sa sarili ay isa sa mga bunga ng banal na Espiritu Santo. Galatia 5, talatang 22 hanggang 23. Anong pwedeng aangat kung walang pagsupil sa sarili o pagpipigil sa sarili? Pwedeng aangat yan, yung kayabangan, pride. Lalaki ang ulo kapag wala kang pagsupil sa sarili. No? Kayabangan. Ano pa? Pwedeng aangat. Yung pagiging mapusok. Di ba? Mapusok. Kung ano. Ibig sabihin, wala siyang kontrol sa sarili. Mapusok. Ano-ano ba ang kailangang supilin sa ating sarili? Ano-ano ba? Kaisipan, damdamin. Alam niyo, dito nahulog si Eva. Nung naisip niya na, masarap maging matalino, maging katulad ng Diyos. Doon siya nahulog. Sinunod niya yung damdamin niya. Ano pa ang kailangan supilin sa ating sarili? Yung pagsasalita. Minsan hindi po nating namamalayan na salita tayo ng salita nakakasakit na pala sa ating kapwa. Ano pa ang mga dapat nating supilin sa sarili? Aangat, galit. Kaya marami ngayon sa tahanan na may mga Armalite. Ano ang ibig kong sabihin? Kasi si mama, si nanay,
Parang Armalite. Tatatak-tak-tak-tak. Ganoon, di ba? Hindi ko masisi dahil siyempre mga bata ngayon kasi medyo malilikot na, no? So, ibig sabihin, yung galit, kung wala ang kailangan yung pagsupil sa sarili. Ano pa ang dapat nating supilin sa sarili natin? Yung pagkilos natin. No? Ako natutuwa sa Panginoon dahil yung kalumpit, isipin mo, ano lang kami, parang kung sasabi, simpleng bahay lang yung pinagdadausan ng pananambahan, pero yung pagkilos o pananamit ng mga dumadalo doon talagang nasa ayos. Maayos. Ano pa ang mga dapat supilin sa ating sarili? Yung paggastos. Shopee, Lazada, maya't-maya, nandyan. Kung wala po kung hindi natin sinusupil ang sarili sa paggastos, minsan, para lang gumastos, mangutang pa, sabagay, ano yun, pero dapat sa kung malinaw, yung pagkaunawa natin bilang iniligtas, medyo kailangan itong supilin yung sarili natin. Ano pa? Supilin ang sarili sa mga pagkain. Huwag naman yung halos hindi matalon ng pusa, yung plato na mayroon pong pagkain. Hindi, wag, no? Medyo ano naman. Kasi alam nyo na, pagkain ngayon hindi na rin masyado kung hindi ka mapili din. Mapansin po ninyo, may mga bata pa pero chubby na. Kasi nga, no, hindi naman lahat, no? Kasi bakit? Mahilig sa milk tea, puro tea, puro pampataba talaga. At yun pa, hindi rin maganda sa katawan natin kapag hindi natin kinukontrol ang ating pagkain. Ano pa? Mga inumin. No? Yung mga inumin na nakakalasing lalo. Yung mga inumin na nakakasira ng kidney o yung bato. Cobra, di ba? Yung mga energy, So, dapat po nating supilin. Mayroon tayong pagsupil sa ating sarili. No? So, lahat ng mga bagay na nabanggit ay nagbibigay ng babala na tayo'y kailangang supilin o magpigil sa sarili. No? Yan po ang isang bagay na makita natin na pamumuhay ng mga iniligtas. Ano pang pamumuhay ng mga iniligtas? Talatang 13 pa rin. Sabi, at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Kanino natin inilalagak ang ating pag-asa? Ang iba, nakalagak yung kanilang pag-asa mangibang bansa. Ano naman yung okay na pero wag ilagak doon ang ating pag-asa. Yung iba, inilagak nila yung kanilang pag-asa sa mga ari-arian, sa mga kayamanan. O minsan naman, inilalagak nila yung kanilang pag-asa, paglaki nitong anak ko na ito, pag-aaralin ko, maging doktor, maging abogado, maging katapos, tutulong. Pero ang sabi rito, no, kapag kailangang lubos na umasa ang mga Kristiyano sa pagpapalang tatamuhin kapag nahayag na si Jesucristo. So, ang pagpapalang ito ay naibigay sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo
na kapag nahayag na si Jesucristo sa kanyang ikalawang pagdating, tatamuhin natin ang kanyang pagpapala magpakailanman. Kaya't lubos tayong umasa sa pagpapalang ito. Kay Kristo natin ilagak ang ating pag-asa. Pangalawa, sa panig ng tagapagligtas. Kanina, sa panig ng iniligtas. Paano pakikitunguhan ang tagapagligtas? Talatang 14 hanggang 15. Ano yung sabi? Sabi dito, tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng iyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Talatang 17. Kung inyong tinatawagan bilang ama ang humatol na walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo ng may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Paano pakitunguhan ang tagapagligtas? Ang pakikitungo sa panig ng tagapagligtas, sabi rito, tulad ng mga masunuring mga anak. Masunuring anak, sundin natin ang Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng napakalaking biyaya ng kaligtasan at ginawa niya tayong mga anak. Ngunit kasabay nito, ang biyayang ito, binigyan din niya tayo ng pananagutan. Gaya ng kailangan nating sumunod sa Kanya. Gaya ng isang batang anak na nagnanais magbigay lugod sa kanyang tunay na ama. Di ba? Ako, lahat po tayo, naranasan natin yung maging bata. Alam nyo, pag mayroong para sa atin na parang napakalaki na mabigyan tayo ng laruan o kaya makapulot tayo ng laruan o takbo tayo kagad kay tatay, kay nanay, mayroon akong laruan, pinag-ano natin. Ay si tatay naman ay talaga anak, di ba, nalulugod, nagbibigay, parang ganun. So, kailangan nating maging masunurin upang mabigyan kasiyahan ang ating Ama na nasa langit. Sa makatwid, kailangang huwag balikan ang ating masasamang hilig bago tayo naging mga Kristiyano. Anong sabi sa talatang 14? Sabi, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Kung makikita po ninyo yung sinabi sa Titus 3, ano ba yung pamumuhay natin dati? Sabi rito, sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal. No? Ano ba yung hangal sa English? Pulis. Mga swail, mga nanlinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga suklam at napupot sa isa't isa. Yun yung kalagayan natin dati. No? Kaya sinabi niya sa Roma 12:2, anong sabi? Sa Roma 12:2, sabi niya, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi, magbago kayo ng
sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Yun. Yun ang isang bagay na kailangan. So, ang Diyos na pumili sa atin ay banal. Kaya dapat din nating pakitunguhan na may kabanalan. Siyempre, laging sa tulong pa rin ng Panginoon. Talatang 17, anong sabi? Ng 1 Peter? Ang sabi niya, sabi rito, kung inyong tinatawag bilang ama, no? Sabi niyan, kung inyong tinatawag bilang ama ang humahatol na walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo ng may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Kasi nga, nagkalat-kalat na sila. Church, mga kapatid, ang katulad natin, nangingibang bayan tayo. Naglalakbay tayo patungo doon. Hindi talaga tayo dito sa lupang ito na ating ginagalawan. Lahat ng bagay dito, iiwanan yan. Kaya anong sabi niya? Sabi rito, na ang Diyos na pumili sa atin ay banal. Sabi rito. So, paano igalang ang Diyos Ama? Sabi natin kanina, yung may pagkatakot sa Kanya. Paano igalang ang Diyos Ama? Una, si Jesucristo ang Panginoon ng buhay natin. Ikalawa, si Jesucristo ang masusunod sa ating buhay, hindi ang ating sarili. Iyan ang tamang paggalang sa Diyos Ama. Ano pa? Si Jesucristo ang dapat magpapatakbo ng ating buhay na ito, hindi kung sino man. Ang ating pinakamataas na layunin ay maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Roma chapter 8 verse 29. Ikalama, panghuli. Malinaw dapat sa mga iniligtas ang halaga o ng ipinambayad sa ating kaligtasan. Una, ang halaga. Sabi rito sa verse 18 hanggang 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. 19, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Church, mga kapatid, malinaw dapat sa mga iniligtas yung halaga o yung ipinambayad sa ating kaligtasan. Hindi po yung ginto o pilak o dugo ng Panginoong Hesukristo. Yun lang, kumbaga sa pag yan ay tumanim sa ating kaisipan na ikaw ay tinubos hindi lamang sa mga material na bagay, dugo ni Hesukristo.
So anong sabi dito? Talatang 11, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis, walang bahid na kasalanan, yung nagligtas sa atin. Talatang 20 at saka 21. Sabi rito, siya'y itinalaga ng una bago itinadag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. 21. Sa pamamagitan niya ay nanampalataya kayo sa Diyos na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay at sa Kanya'y nagbigay ng kalwalatian. Kaya ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuon sa Diyos o ilagak sa Diyos. Plano ng Diyos, yung binabanggit na siya ay itinalaga na ng una bago itatag ang sanlibutan. Plano na ng Diyos yun. Wala pa tayo nun. Sipin nyo yun, yung kabutihan ng Diyos. Grabe ang kabutihan ng Diyos. Sabi riyan, bago itatag ang sanlibutan, ngunit inahayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. 21. Sabi riyan, sa pamamagitan niya, talagang ipinapakita dito na malinaw yung ginawa ng Diyos sa pagliligtas niya sa atin. Malinaw ba sa atin na mga iniligtas ang kaligtasang gawa ng Diyos? Dapat maging malinaw. Malinaw ba sa atin ang pinagbulan ng kaligtasan? Siguro malinaw na yan sa atin. At marahil yung iba, alam ko na yan. Dati naman. Malinaw ba sa mga iniligtas ang katiyakan o kasiguruhan o garantiya ng ating kaligtasan? Malinaw ba sa mga iniligtas na may kagalakan kahit na may pagsubok? Dahil sa tayo ay Kanyang iniligtas? Malinaw ba sa atin na mga iniligtas ang tamang pamumuhay ng mga iniligtas? Malinaw ba sa mga iniligtas ang halaga o ng ipinangbayad sa ating kaligtasan? Nawa, malinaw po sa atin. Sa Diyos po ang papuri, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga ipinaunawa po ninyo sa amin. Ang kaligtasang gawa ninyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, at nakita po namin na maging sa amin pong pamumuhay, yung tamang pamumuhay ng mga iligtas ay inyo po, Panginoong, ipinaunawa sa amin. Bagamat alam na namin marahil ang mga pinagmulan ng kaligtasan, ang pinambayad sa kasalanan, ngunit patuloy na kami humihingi ng inyong tulong para amin pong patuloy po na mailapat ito sa buhay namin, na makita mo ito sa buhay namin, dahil nakita namin na hindi
Walang halong biro, walang anumang halong kwento ang amin pong napag-aralan ngayong hapon. Kaya nawa o Diyos, baon po namin hanggang sa pagharap sa panibagong buong sanglinggo uli ang mga salita mong ito na amin pong narinig. Salamat o Diyos. Ito po ang samo namit dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Amen.